Sa mabuting balita ngayon, ipinahayag ni Jesus na siya ang mabuting pastol. Hindi lang siya gabay, siya ay pastol na kilala ang kanyang mga tupa at kilala rin siya ng mga ito. Ibig sabihin na ang ating ugnayan kay Kristo ay hindi malayo. Ito ay personal. Kilala niya ang ating pangalan, ang ating pinagdadaanan, ang ating sugat at ang ating pangarap. At inaanyayahan tayo makilala siya, hindi lamang sa isip, kundi sa puso. Ang pinakamahalagang tanda ng mabuting pastol ay ito. Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi siya tulad ng mga upahang pastol na tumatakbo kapag may panganib. Si Jesus ay nananatili kahit mahirap, kahit masakit. Sa krus, ipinakita niya kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa na ibinigay niya ang kaniyang buhay. Dito natin nauunawaan kung ano ang tunay na pag-ibig. Sa mundo, madalas nakabase ang pag-ibig sa pakinabang. Hanggang komportable, hanggang madali, hanggang may pakinabang, mamahalin kita. Ngunit ang pag-ibig ni Kristo ay iba. Handa siyang magbigay kahit walang kapalit. At ito rin ang paanyaya sa atin, matutong magmahal hindi lamang kapag madali, kundi kahit may sakripisyo at may sakit. Sinabi rin ni Jesus na meron pa siyang tupa na hindi kabilang sa kanyang kawan. At nais niyang tipunin ang mga ito upang maging isa sa kanyang kawan. Walang pinipili, walang iniiwan. Lahat ay inaanyayahan sa kanyang kawan. Naway hayaan nating akayin tayo na Jesus ang mabuting pastol. Makinig sa kanyang tinig at isabuhay ang kanyang pag-ibig. Sapagkat ang mabuting pastol ay hindi lamang gumagabay. Siya ay nag-aalay ng buhay upang tayo ay mabuhay.